Pang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, no? Eto na, mga kababayan. At siyempre sa ating mga OFW, no? Magandang araw po sa inyong lahat. At ito po mga kababayan, lumabas na rin po si Harry Roque at magkasama pa ata sila ni Vice President Sara Duterte sa Netherlands. Ayan, kung makikita nyo po. So lumabas na si Harry Roque, mga kababayan. Lumabas na siya. Ayan, kasama ngayon si Vice President Sara Duterte. So malamang mga kababayan, baka diyan na rin siya damputin. No? Ayan, no? Mga kababayan. Di ba nga, meron sa kaso dito sa Pilipinas, kaya ayaw niyang umuwi. Nagtatago siya, mga kababayan, dahil sa kaso niya. So ngayon, nasa Netherlands siya. Pununtahan nila doon si dating Pangulong Rod Duterte, kasama si Vice President Sara Duterte. At ito pa, mga kababayan, alam niyo po ba na ano ngayon si Harry Roque? Tambak ang kaso ni Harry Roque ngayon. May another case na naman si Harry Roque. At ngayon, ay pinapail na ngayon ng NBI itong kaso na ito kay Harry Roque, mga kababayan. Ito kasi ang sinabi na Harry Roque, mga kababayan. Panahon na para manawagan sa taong bayan na kinakailangan po siguro na tayo ay magtipon-tipon na at ipakita natin tayo'y pikang-pika na sa mga pangyayari sa Pilipinas, sabi ni Harry Roque. So, yan po, mga kababayan, ay iniimbestiga na ng ating NBI, ay dating spokesperson Harry Roque, dahil sa pagpahayag niya na ganyan, panghihikayat para umalsa ang taong bayan, panghihikayat para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Yan yung sinabi ni Harry Roque. Kaya ingat po tayo, mga kababayan. Dahil sila ngayon, desidido na sila talagang pabagsakin ng gobyerno, kasi nga po, mga kababayan, dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rod Duterte na isinisisi nila kay PBBM ang pagdakip ng Interpol o ICC, no? ICC na pinadaan sa Interpol na si BBM daw ang may pakana. Pero noong 2017 pa po yan, pinail ni Trillanes kasama ang mga biktima ng war on drugs, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, nananawagan si Harry Roque ng ganyang pagtitipon para lang pabagsakin ang gobyerno natin o si PBBM. So, malaking kaso ho na naman ang haharapin ni Harry Roque. Kasi nga, mga kababayan, ito'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa gobyerno. Kasi, kita nyo naman kung paano inaresto si dating Pangulong Rod Duterte. Diba? Hindi naman siya hinaras. Tama ang pagkadakip kay dating Pangulong Rod Duterte at merong warrant of arrest. Ang dapat na inyong titingnan naman kasi yung mga biktima, wag lang yung isang tao, no? 30,000 versus isang tao. Wag lang kayo tumingin doon kung ano ang nangyayari kay Duterte. Tingnan nyo rin kung ano ang nangyari doon sa 30,000 na namatay na walang due process. Humihingi sila ng hustisya, ng katarungan sa mga nangyari sa kanila. Tapos si Duterte, tingnan nyo, may due process pa nga pagkahuli sa kanya. Tapos sasabihin nyo, inaano ng taong bayan, hihikayat yung taong bayan para magalit sa gobyerno. Tama ba yan? Dati nga sa panahon nyo diba? Galit na galit kayo sa mga rally. Pero ngayon gusto niya na mag-rally. Tapos dati, Panginoon, minumura nyo. Diba? Tapos ngayon, gusto niya ipagdasal. Diba? Kumbaga, yung bumabalik lang sa inyo kung ano man ang ginawa nyo dati, so binabalik lang sa inyo ng Panginoon. Diba? Binabalik lang ng Panginoon kung ano man ang mali nyong ginawa. May Panginoon tayo. Kung talagang naniniwala kayo sa Panginoon, hayaan natin ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Kung wala siyang kasalanan, lalabas naman ang totoo. Lalabas ang totoo kung wala siyang kasalanan. Diba? Kung may tiwala kayo. Pakinggan naman natin ang sinabi ng NBI patungkol po dito sa
mag-file ng case kay Harry Roque. Mga kababayan, pakinggan natin ito. Inciting to sedition, inaaya niya ang ating mamamayan na mag-go out and mag-people power. Laking kabalbalan yan. Inciting to sedition. Ito ang posibleng isang pangreklamo ng National Bureau of Investigation laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dahil ito sa panawagan ni Roque sa publiko na magsagawa ng kilos protesta. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader. Pero totoo yan. Kasi kung mga kababayan, kung sila ay para sa bayan, hindi nila sasabihin yung ganyan. Hindi sila mananawagan para mag-alsa at magalit sa gobyerno. Sundin nila yung batas kasi sila mismo naging mambabatas din. Nagtrabaho sa Malacanang at alam nila kung ano ang batas. 'Di ba? So ito naman, makikita naman natin kung wala silang kasalanan dito sa final na case nitong mga biktima ng war on drugs. So okay nga yan eh. Babango sila sa taong bayan eh. 'Di ba? Dapat hayaan nila na manaig ang totoong manaig ang batas. Sundin ang batas. 'Di ba? Kung ano man ang nasa batas, mga kababayan, sundin. No? Hindi nagagamitin ng taong bayan para lang sa sariling kapakanan. 'Di ba? Gagamitin ang taong bayan naggalit sa gobyerno kahit wala namang ginagawa ang gobyerno. Magulo na ba ang Pilipinas? Hindi naman magulo ang Pilipinas eh. Actually, kayo lang ang nanggugulo. Kayo lang ang nagrarally para pa talsikin si PBBM. 'Di ba? Kayo lang naman ang nanggugulo. 'Di ba? Wala naman. Mayroon ba kayong babalitaan na matinding batayan dito sa bansa natin? 'Di ba? Wala. Kayo lang ang nagsasabi na maraming namamatay pero wala naman, mga kababayan. Ang war on drugs ngayon, ang labang kontra droga ni PBBM. Nasa tama ang pagpapatupad ng laban kontra droga ni PBBM. 'Di ba? Mayroong mga nakuhuli, mga big time pa. May mga ibang lahi pa. 'Di ba? Pero walang namamatay. Pwede naman pala ganyan eh. Bakit kailangan pa umabot sa 30,000 ang mamatay para lang, 'di ba? Umabot sa 30,000 yung mamatay. Tapos hindi naman naubos yung droga. 'Di ba? May mga nadamay pa ng mga inosente. So pwede naman palang hulihin lang, 'di ba? Kasi bawat buhay may may halaga. Nagkamali ka man, may karapatan pa rin tayong mabuhay. Kung sa tingin nyo, talagang gusto nyo yung ganyang proseso, idaan sa tama. Botohin nyo ang death penalty. Sabihan nyo yung mga senador, congressman, na ipasa ang death penalty. Yun ang sa tamang batas at tamang proseso. Yun dapat umayag kayo sa death penalty. 'Di ba? Hindi na walang due process, bahala na diyan, basta adik patayin eh. 'Di ba? So ito pa, pakinggan pa natin. nakakagalit na magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Ano ba? Matapang ka, labas ka dito, alika. Ayan na. Ayon pa sa direktor ng NBI, hindi dapat anya magkagulo dahil gumagana naman anya ang justice system sa bansa. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power, people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. Wala pang binib... Yun, narinig nyo? Tama naman po mga kababayan. Hindi malulutas ang problema sa marahas na paraan. Gulo at gugulo lang. At sila kumpara talaga sila sa taong bayan at kumpara talaga sila sa bayan, dapat hindi ganyan sila mag-isip eh. Hinihikayat nila kayo para manggulo eh. Hinihikayat nila kayo para magalit sa gobyerno. Para ba sila sa bayan?
Para ba sila sa mga Pilipino? Hindi. Para sa interes lang nila, para protektahan ang gusto nilang protektahan. Bakit? Isipin nyo, kung wala naman talagang kasalanan si dating Pangulong Roa Duterte, ba't hindi natin hayaan ang batas ang umusig sa kanya? Bakit kailangan natin kaagad na manawagan ng people power, manawagan ng sa taong bayan na magalit sa gobyerno? Mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala dyan. Kasi, kung walang kasalanan si dating Pangulong Roa Duterte doon sa war on drugs na yan, lalabas po ang totoo. Lalabas po ang totoo, mga kababayan. Di ba nga, Duterte may due process pa, pero yung mga namatay, di ba, walang due process. Patay lang kaagad. So, kung ano man ang nangyayari ngayon, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga pinupost nila. Kasi, kayo, gagamitin lang nila kayo para lang maprotektahan kung ano ang gusto nila. Ganun lang yan eh. Kaya nga sa mga kababayan natin, huwag agad-agad magpapaniwala. Kung suportado nyo ang administrasyon Duterte, kung support kayo kay Duterte, ipagdasal nyo na sana'y maliwanagan at lumabas yung totoo. Hayaan nyo yung batas. Kasi, biruin nyo, si Duterte at saka si Bato o ilan pa sa mga sangkot sa AGK versus 30,000 na mga Pilipino ang humihingi ng hustisya tungkol dun sa AGK o war on drugs. So, mag-isip po tayo mga kababayan. So yun po, maraming salamat at magandang araw po. Thank you.